Bago tayo magpatuloy, shoutout muna kay Abet Batista at kay Agnes Aliposa, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1611. Sinulyapan ni Harvey York si Yona Lynch nang may sorpresang pagtingin sa kanya, ngunit hindi niya sinabi ang marami. Ito ay usapan ng ibang tao. Pagkatapos ng lahat, inanyayahan ni Benjamin Lynch si Harvey na umupo. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, "Bata, paano ko kayo makausap?" Walang pakialam si Harvey, ibinuhos ni Benjamin ang isang tasa ng tsaa para kay Harvey at taimtim na nagtanong. "Brother York, alam mo ba ang anumang mga kasanayang medikal?" Magaan ang sagot ni Harvey, "Hindi." Pagkatapos, "Alam mo ba ang feng shui, o ikaw ay isang mangangalakal, Brother York?" "Hindi." "Kung gayon, bakit mo sinabi na hindi na ako mabubuhay, kapatid na York?" Kalmado si Benjamin na parang nasanay na siya sa buhay at kamatayan. Gayunpaman, ito ay isang awa na ang pag-alis sa kanyang mga mata ay hindi maitago. Ang mga tao ay masanay sa buhay at kamatayan ng iba, ngunit walang maaaring baliwalain ang kanilang sariling buhay at kamatayan. Walang pakialam si Harvey, may gusto sa iyo na pumatay. Mayroong hindi bababa sa 3 alon ng pagpatay sa huling kalahating buwan, kung hindi ako nagkakamali. Bukod dito, ang 3 alon ng pagpatay na ito ay iniwan ka ng hindi bababa sa 10 sugat. Ito lamang ay naupahan mo ang isang mataas na bihasang doktor upang magkaroon ng paggamot sa iyong pinsala. Nabigla si Benjamin. Sa totoo lang, mahusay ang mga kasanayang medikal ng mga doktor. Ginamit nila ang iyong problema sa pinsala ng perpekto, ngunit ang sugat dito ay hindi paganap na gumaling, tama. Itinuro ni Harvey ang kanyang daliri sa posisyon ng dibdib ni Benjamin. Araw-araw sa tanghali, makakaramdam ka ng malamig na parang yelo noon, at araw-araw sa hating gabi, mararamdaman mo na parang nililitsan ka sa apoy sa eksaktong parehong oras. Si Master Lynch, na nakakapit sa ilalim ng pagdurusa ng yelo at apoy para sa dagdag na linggo ay kapuri-puri na. Sa katunayan, sa palagay ko maaari ka lamang humawak ng higit sa 3 higit pang araw. Napasinghap si Yona at ang iba pa matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey. Lahat ng sinabi ni Harvey ay totoo. Maliban sa katotohanan tungkol sa pagdurusa ng yelo at apoy, ang iba pang mga bagay ay tiyak din na tama. Kung hindi niya alam na ang ibang partido ay hindi inchik, maaaring kumilos na siya laban sa kanya ngayon. Nagulat si Benjamin at sinabi, "Brother York, ikaw ay tunay na dalubhasa. Dahil alam ni Brother York ang aking kasalukuyang sitwasyon, maaari mo bang ihandog sa akin ang kaunting tulong? Kahit gaano kalaki ang presyo, handa akong magbayad." Walang pakialam si Harvey, "Makakatulong ako sa iyo, ngunit ang presyo ay marahil hindi isang bagay na maaari mong bayaran." Si Benjamin ay naningkit at sinabi, "Brother York, mangyaring gawin. Hanggat malulutas nito ang aking sitwasyon, tiyak na susubukan ko ang aking makakaya upang matupad ang iyong mga kahilingan hanggat nasa loob ng aking kakayahan. Ang pinakapangit na sitwasyon ng kaso ay mamatay ako ng ilang araw bago. Maaari akong mangako dito na huwag kang managot kung mabigo ka hanggat handa kang tretuhin ako." Tila, napakalinaw ni Benjamin tungkol sa kanyang sitwasyon na mayroon lamang siya ng ilang araw upang mabuhay. Pinakamahalaga, ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay lampas sa tulong ng gamot. Gayunpaman, ang pag-alam na maaari lamang siyang mabuhay ng ilang higit pang mga araw ay hindi nangangahulugang ayaw na niyang mabuhay ng mas mahaba. Pagkatapos ng lahat, ang isang tao na nasa kapangyarihan na tulad niya ay talagang tiyak na mayroong kanyang mga ambisyon. Sino ang nais mamatay sa kalakasan ng kanyang taon? Pagkatapos ng lahat, marami pa rin siyang dapat gawin. Walang pakialam si Harvey, "Huwag kang mag-alala. Dahil nagpasya akong tumulong, hindi ko bibigyan ka ng maling pag-asa. Kung gayon ano ang kailangan kong ihanda?" Walang malay si Benjamin. Hindi na kailangan. Sinipa ni Harvey si Benjamin sa lupa matapos niyang magsalita. Pagkatapos ay sumipa siya sa dibdib ni Benjamin. Arg! Si Benjamin ay pinadala sa paglipad at hamampas sa kotse, umubo ng isang subo ng dugo sa kanyang bibig. "Master Lynch,
Ang lahat ng mga alipores ay napasinghap nang makita nila ang eksenang ito at agad na pinalibutan si Harvey York. Sinabi rin ni Yona Lynch habang tinatakpan ang kanyang pisngi, "Bastard, mapangahas ka." Walang mag-aakala na ang tinatawag na solusyon ni Harvey ay upang sipain ng diretsyo si Benjamin. Tiyak na kumilos siya nang walang ingat. "Tumigil, tumigil. Huwag gumawa ng anumang padalos-dalos." Sa sandaling ito, nagpupumilit si Benjamin na bumangon mula sa lupa at nagsalita kay Yona at sa iba pa. "Hindi ka maaaring maging bastos kay Brother York." Si Yona at ang iba pa ay natigilan ng ilang sandali. "Master Lynch, sinaktan ka ng taong ito." "Ano? Iniligtas ako ni Brother York." Sa una, naramdaman din ni Benjamin na si Harvey ay nagkakagulo lang sa kanya. Sa gayon, siya ay naiinis. Gayunpaman, agad niyang nalaman na nakilala niya ang isang tunay na Panginoon nang siya ay gumaling. Tumingin si Yona at ang iba pa. Nabigla sila nang makita na ang kutis ni Benjamin ay malinaw na mas mahusay kaysa sa dati. Pinakamahalaga, hindi lamang ang dugo sa sahig na maitim, ngunit nagbigay din ito ng hindi masasabi na baho. Walang alinlangan na ito ay napalabas ng sipain siya ni Harvey. Gumana din ito. Si Yona at iba pa ay medyo nababaliw. Hindi sila makapaniwala sa anuman dito. Humakbang si Harvey, kumuha ng isang kahon ng posporo mula sa mesa, sinindihan ito, at inihagi sa itim na kasekaipan. Habang nahulog ang apoy sa dugo, isang manika na may sukat na hinlalaki na vudo na manika ang lumitaw mula sa itim na kasekaipan pagkatapos ng ilang sandali. Puting manika ng papel. Patuloy itong nagpupumilit sa sandaling ito at pagkatapos ay sinunog at naging abo sa apoy. Ang itim na kasekaipan ay agad na naging pula pagkatapos na ang manikang papel ay naging abo at nawala ang baho. Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Benjamin habang pinapanood ang eksenang ito. Ang kanyang kutis ay ang pinakamasama. Walang pakialam si Harvey, yin yang teknik mula sa Island Nation. "Hindi ko alam kung sino ang nasaktan mo. Gayunpaman, inilagay ng isang tao ang manikang papel na ito sa iyong sugat sa puso sa mga nakaraang pag-opera. Pagkatapos ang Island Nation ay maglalagay ng sumpa sa iyo tuwing tanghali at hating gabi. Ngunit ngayon na ang manikang papel ay kinuha, pagkatapos lamang nalutas na ang problema mo." Nakita ni Harvey ang mga katulad na yin-yang technique sa battlefield noon. Kailangan niyang aminin na ang mga tao ng Island Nation ay talagang may kakaiba at kakaibang mga ideya sa pag-aaral ng mga pamamaraan ng pagpatay. Ang ekspresyon ni Benjamin ay nagbago ng husto matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Nakaramdam siya ng isang kagaanan sa kanyang isipan at labis na ginhawa. Ang pakiramdam ng kawalan ng lakas na dati niyang nawala. Upang mailagay ito ng simple, nanalo siya sa kanyang buhay. Sa sandaling naisip niya ito, sinabi niya ng labis, "Brother York, talagang ikaw ay isang tunay na Panginoon." Dahil si Brother York ay patungo sa Mordo sa paglalakbay na ito, bakit hindi pansamantalang manatili sa aking bahay? Ituturing ng aking bahay si Brother York na may pinakamataas na kagandahang loob. Hindi mahalaga kung ano ang nais gawin ni Brother York, susuportahan kita ng lubos. Sinabi lang ni Harvey, "Hindi na kailangan. Hahanapin kita kapag kailangan kita. Ito lamang ang kahilingan na gagawin ko sa oras na iyon ay maaaring magbigay sa iyo ng isang mahirap na oras. Umaasa ako na hindi ka tumanggi. Ang ipinangako mo sa akin ay dapat gawin." Mabilis na kumuha si Benjamin ng isang business card mula sa kanyang katawan. Ang card ay gilded, at walang pamagat dito. 2 salita lamang ang nakalimbag, si Benjamin Lynch at isang numero. "Brother York, ito ang aking numero. Magagamit ito 24 na oras. Maaari kang tumawag sa akin anumang oras. Gayun din, mangyaring iwanan ang iyong numero ng telepono. Maghahanda ako ng isang maliit na regalo. Inaasahan kong tatanggapin mo ito." Sinulyapan ni Harvey si Benjamin na may kalahating ngiti. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang papel na tissue at nagsulat ng isang numero dito. "Ito ang aking numero. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po."
Maingat na kinuha ni Benjamin Lynch ang numero at hiniling na lumapit si Yonah Lynch. Sinabi niya, Brother York, maaari mong hayaan kang tulungan ka ni Yonah sa lahat ng nais mong gawin sa Mordo. Kami, ang pamilyang Lynch, ay lubos na maimpluwensya sa aming teritoryo, ang Mordo. Ipinapangako ko na ang lahat ay tatakbo ng maayos. Tila, nakikita rin ni Benjamin na si Harvey York ay dumating sa Mordo para sa isang malaking pakikitungo, isang mahirap na bagay. Gayunpaman, siya ay may utang na loob kay Harvey sa pag-save ng kanyang buhay. Sa gayon, nilinaw niya sa sandaling ito na tiyak na tatayo siya kay Harvey kahit na anong mangyari sa susunod. Sinubukan din niyang hilahin si Harvey sa kanyang tagiliran. Pagkatapos ng lahat, ang isang Panginoon na tulad ni Harvey ay karapat-dapat din sa kanyang pansin. Kahit na si Yonah ay malamig na malandi at medyo malambing, hindi siya tanga. Mula sa nangyari sa saloobin ni Benjamin, naintindihan niya na si Harvey ay isang tao na kailangan nilang kalapin. Magalang na sinabi ni Yonah sa ngayon, Brother York, paumanhin ako sa pagiging walang muwang at nasaktan ka lang ngayon. Kung kailangan mo ng anumang bagay sa hinaharap, ipaalam lang sa akin. Ngumiti si Harvey at sinabi, Miss Lynch, napakabait mo. Ito ang aking kasiyahan. Kinuha niya ang pangalan ng card ni Yonah habang nagsasalita. Sa anumang kaso, tila sila ay mga taong may malakas na background. Bagaman hindi nagmamalasakit si Harvey tungkol sa kapangyarihan at koneksyon, kung minsan, marami pang mga landas kapag maraming mga kaibigan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi dapat mailantad bilang isang nalulugod noong siya ay nasa Mordo. Nang makita na hindi nag-isip si Harvey na makipagkaibigan sa kanya, tumawa si Benjamin. Pagkatapos ay hayaan niya ang isang tao na kumuha ng isang portable box at ibigay ito kay Harvey. Lagi akong naglalakbay at wala akong maraming bagay sa akin. Ito ang gamot na nakuha namin sa paglalakbay na ito. Ito ay isang Polygonum multiflora. Una kong nais na gamitin ang prutas na ito at tingnan kung maaari nitong gamutin ang kalagayan ng aking katawan. Ngunit ngayon na wala akong pangangailangan para dito, may alok ko ito sa iyo. Brother York, mangyaring tanggapin ito. Dalhin ito bilang isang tanda ng aking pagpapahalaga. Binuksan ni Benjamin ang kahon habang nakikipag-usap. Sa loob, mayroong isang palm-sized na Polygonum multiflora, ngunit mukhang tulad ng mga pinatuyong kabute. Napakahalaga ng gayong bagay. Hindi lamang ito maaaring mag-detox, maaari rin itong pahabain ang buhay ng isang tao, ngunit hindi ito makakatulong sa mga pinsala ni Benjamin. Nang makita ang taimtim na ekspresyon ni Benjamin, ngumiti si Harvey at sinabi, Okay, pagkatapos ay mapagpakumbabang tatanggapin ko ito. Hindi na natili si Harvey para sa pakikipag-usap. Sa halip, lumingon siya, kumuha ng isang bote ng tubig, at umalis. Tumitingin pa rin si Benjamin patungo sa direksyon ni Harvey matapos niyang iwanan ang eksena, hindi alam kung ano ang nasa isip niya. Si Yonah Lynch, na nasa tabi niya, ay mukhang medyo nag-aalangan. Master Lynch, may kakayahan si Harvey. Sa ganitong pangitain at paraan, tiyak na hindi siya ordinaryong tao. Ito lamang na siya ay masyadong malakas, kaya hinala ko. Nag-isip sandali si Benjamin at sumagot, hinala ko rin na ipinadala siya ng Island Nation, ngunit maingat kong naalala ang aming pagtatagpo sa kanya ngayon. Lahat ay dapat na nagkataon. Susunod, gagawa siya ng mga bagay sa Mordo. Magbayad papansin sa kanyang kinaroroonan. Kasabay nito, hanggat hindi ito lumalabag sa batas at mga patakaran, dapat kang lumabas lahat habang nagtatrabaho para sa kanya. Kung wala siyang kinalaman sa Island Nation, dapat talaga nating hawakan ang isang master tulad niya. Magaling kung siya ay maaaring maging Diyos ng aming pamilya. Pagkatapos si Yonah Lynch ay nag-atubiling sandali, at nagpatuloy siya, ngunit kung siya ay mula sa Island Nation. Pinahigpit ni Benjamin Lynch ang kanyang mga mata at sinabi ng walang malasakit, ito ay lubos na hindi malamang. Ngunit kung nakumpirma na siya ay mula sa Island Nation, pagkatapos ay patayin siya pagkatapos tulungan siya ng 3 beses at magantihan siya. Si Yonah ay bahagyang sumimangot at sinabi sa isang malalim na tinig, hindi maintindihan.
Tiningnan ni Benjamin ang ekspresyon ni Yona, tumawa, at sinabi, bakit? Nagustuhan mo ba siya? Naisip mo ba na tiyak na hindi siya masamang tao? Sa tingin ko rin ay hindi siya masamang tao. Ito lamang na ang pamilyang Lynch ay isa sa nangungunang 10 pamilya sa dakilang bansa H. Bukod dito, ako ang unang utos. Sa makatuwid, kailangan nating mag-ingat sa maraming bagay. Ito ay palaging tama upang maging mas maalalahanin. Kung sakaling nalaman namin na talagang hindi namin siya naiintindihan, maaari naming bigyan siya ng isang malaking regalo sa oras na iyon. Sa palagay ko ay maiintindihan kami ni Brother York. Medyo nag-flush ang mukha ni Yona. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi, Guro, huwag mag-alala. Ako ang bahala sa bagay na ito. Si Benjamin ay bahagyang tumango at pagkatapos ay sinabi ng hindi sinasadya, o tama, may isa pang mahalagang bagay. Dapat mong malaman kung sino ang mga taong nagsikap na pumatay sa akin dati. Maliban dito, kailangan kong maglakbay sa Walsing. Maraming tao ang tumitingin sa aking posisyon sa pag-alam na mamamatay ako kamakailan. Ngayon na ako ay malusog at buhay, nais kong makita kung ano ang mga pagpapahayag na gagawin ng mga taong ito. Noong ang ama at anak na babae ng pamilyang Lynch ay nakikipag-usap sa lugar, si Harvey York naghahanda na upang bumaba sa high-speed na tren. Maaari niyang natural na hulaan ang nilalaman ng pag-uusap sa pagitan ng dalawa sa kanila pagkatapos niyang umalis. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin, nangyari lang siya na nandoon. Bukod dito, nagawa niyang ituro ang pinsala ni Benjamin at umiiral na mga problema. Tinulungan pa niya sila na malutas ito. Ang lahat ay tila masyadong nagkataon. Maliban kung si Benjamin ay isang tanga, kung hindi man, tiyak na mag-aalinlangan siya sa kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Harvey. Alam niya na si Benjamin ay isang malaking shot sa unang sulyap. Dapat niyang malaman ang kanyang pagkakakilanlan sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong sumalakay sa kanya higit sa lahat ay mula sa Island Nation. Hanggat wala siyang kinalaman sa Island Nation, natural silang magkakilala. Tulad ng kung ano ang magagawa ni Benjamin, wala pa rin siyang naisip pa. Gayunpaman, naramdaman niya na makakatulong sa kanya si Benjamin ng kaunti kapag gumagawa siya ng mga bagay sa Mordo. Huminto na ang high-speed na tren sa Mordo habang siya ay malalim pa rin sa pag-iisip. Lumabas si Harvey mula sa exit na nakaharap sa timog kasunod ng mensahe na ipinadala ni Kelly Malone. Isang itim na BMW 7 Series ang nakapark sa direksyon ng exit. Isang masungit na binata ang naninigarilyo habang nakasandal sa pintuan ng kotse. Sinulyapan ni Harvey ang plaka ng lisensya. Pagkatapos ay lumakad siya at sinabi, Ikaw si Brother Malone, tama. Ako si Uncle Malone. Itinaas ni Brother Malone ang kanyang ulo at sumulyap kay Harvey. May kaunting pangungot siya sa kanyang mga mata nang makita niya si Harvey na may suot na damit. Malamig niyang sinabi, Ikaw si Harvey. Ang kanyang pangalan ay Jeremy Malone, isang malayong pamangkin ni Kelly Malone, na nagtatrabaho bilang driver para sa kanyang mga taon na iyon. Gayunpaman, ang mga taong katulad niya na nagtatrabaho na ng matagal sa mga mayayaman ay isa sa alang-alang din ang kanilang sarili bilang mga mayayaman. Kaya, palagi silang kumikilos ng buong pagmamalaki. Dahil personal na hiniling sa kanya ni Kelly na kunin ang isang tao, una niyang naisip na siya ay alinman sa pag-welcome sa isang mayamang pangalawang henerasyon o isang mayamang negosyante. Hindi niya inaasahan na ito ay isang mahirap na tao. Sa paghusga mula sa damit na ito ng brat at ang lumang relo sa kanyang palso, ang taong ito ay dapat na pumunta rito upang manatili kasama si Kelly. Baka magnanakaw pa siya sa kanyang trabaho. Kaya, tinitingnan ni Jeremy si Harvey na may kaunting puot sa sandaling ito. Kabanata 1615. Naging malamig ang ekspresyon ni Jeremy Malone sa sandaling naisip niya ito. Binuksan niya ang pintuan ng kotse gamit ang isang sigarilyo sa kanyang bibig at sinabi ng hindi sinasadya, ilagay ang iyong mga bagay sa likuran ng kotse. Panoorin ito, at huwag marumihan ang lugar. Gayon din, umupo sa likuran.
Alisin ang iyong sapatos pagkatapos makapasok sa kotse at hawakan ang mga ito sa iyong mga bisig upang maiwasan na marumihan ang kotse. Ang bagay na kinamumuhian ko ay ikaw, mga taga-bundok, palaging pumupunta rito upang samantalahin ang CEO Malone. Sinasabi ko sa iyo, hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Bang! Walang pakialam si Harvey York. Agad niyang sinipa si Jeremy sa lupa. Galit na galit si Jeremy. Bastard, hinihiling mo ito. Sampal. Sinampal ni Harvey si Jeremy sa mukha ng pabalik, at agad siyang ipinadala na lumilipad. Isang pulang palad na nakamarka ang lumitaw sa kanyang mukha. Tinakpan ni Jeremy ang kanyang mukha at hindi naniniwala. Hindi niya inisip na manggahas si Harvey na salakayin siya. Gayunpaman, ang mga taong katulad niya ay palaging duwag sa mga kalupitan. Nang makita ang walang malasakit na ekspresyon ni Harvey, hindi niya sinasadya na umiwas at sinabi, "Brother York, tama. Mangyaring, hindi siya kasing taas ng dati matapos na masampal ni Harvey sa mukha." Pagkatapos ay naupo si Harvey sa backseat, hindi pinapansin si Jeremy, na nakasuot ng isang madilim na mukha sa ngayon. Tiyak na kailangan ni Harvey na magturo ng aralin sa isang taong katulad niya, na madalas na tumingin sa mga tao. Kung hindi, iisipin ng isang tao na siya ay isang mahalagang figure. Sinubukan ni Harvey na tawagan si Yvonne Xavier, ngunit hindi ito makakonect. Nagpadala siya ng isang mensahe na nagpapalam kay Yvonne na nakarating na siya sa Mordo. Kung walang mga mensahe mula sa kanya sa 24 na oras, direkta siyang pupunta sa pamilyang Smith. Nais ni Harvey na pilitin si Yvonne na lumabas. Pagkatapos lamang niya malaman kung ano ang nangyari. Ang lungsod ng Mordo, sa labas ng bintana ng kotse, ay nakaganyak sa trapiko. Bilang sentro ng pang-ekonomiya ng mahusay na bansa at isa sa pinakamalaking metropolis sa pananalapi sa buong mundo, ang Mordo ay puno ng matataas na mga gusali, naghahanap ng kaakit-akit at modern. Maraming malalaking kumpanyang multinasyonal ang kanilang punong tanggapan sa Mordo. Ang pinakatanyag sa kanila ay ang 3 piraso na gusali na matatagpuan sa estuaryo ng Mordo. Iyon ang 3 skyscraper na may higit sa 200 mga palapag, na ang bawat isa ay tumaas sa itaas ng kalangitan. Ayon sa naunang natanggap na impormasyon, ang isang gusali ay kahawig ng isang corkscrew sa gitna ng 3 piraso na gusaling ito na pag-aari ni Oliver Bauer. Matapos maging pinuno ng sangay ng lungmen sa Mordo si Oliver, ginamit niya ang kanyang mga koneksyon at mapagkukunan upang maitaguyod ang isang malaking kumpanya. Bagaman hindi ito napunta sa public market, itinuturing na isang malaking negosyo sa Mordo. Ang kumpanyang ito ay nakitungo sa seguridad, pananalapi, real estate, at iba pang mga industriya. Ang lakas nito ay mas malakas kaysa sa maaaring isipin ng sinuman. Maliban sa 3 pinuno ng sangay ng bawat isa na may hawak na 10% ng mga shares, ang pamilya Bauer ay nagkakahalaga ng 20% ng mga shares, at si Oliver mismo ay may hawak na 50%. Gayunpaman, sinabi na hindi hawak ni Oliver ang 50% ng shares ng personal. Sa halip, hinayaan niya ang kanyang alagad, si Rachel Hardy na hawakan ito para sa kanya. Ito ay itinuturing na testamento ni Oliver sa kanyang mga subordinate. Sapat na, dahil dati nang nasa kapangyarihan si Oliver, ang kanyang kamatayan ngayon ay nagdulot ng epekto sa kadena sa lahat ng mga reaksyon na iyon. Sinasabing ang sangay ng lungmen sa Mordo ay nagkagulo mula pa noong una dahil ang lahat ng mga ito ay nakikipagkumpetensya para sa mga pag-aari na naiwan ni Oliver dahil sa kanyang pagkamatay. Ang mga taong tulad ni Josh Ward, na nagpunta upang mag-abala kay Harvey, ay itinuturing na isang matapang na lalaki sa kanila. Tulad ng para sa iba, alam lamang nila kung paano lumaban sa bawat isa ngayon. Maaaring nakalimutan pa nila kung paano namatay si Oliver. Tulad ng iniisip ni Harvey, ang BMW 7 Series ay tumigil sa pintuan ng isang marangyang hotel. Ang 3 salita, ang Building of Peace, ay isinulat sa malaking plaka.